Welcome po kayong lahat, mga brethren in Christ. And may the Lord bless you again this day in the name of our Lord Jesus Christ. Follow me in the book of Matthew 27 tayo. Verse 62. Ang verse 62 po ay ito po ay pagkatapos na ang Panginoong Jesus ay namatay. Pero hindi pa siya nabuhay. Nailibing pa lamang po siya rito. So verse 62. Now the next day that followed the day of the preparation, ito ay Friday. At umaakyat na po tayo sa Saturday. Now, the next day that followed the day of preparation, the chief priest and the Pharisees came together unto Pilate. Pagkatapos ng mailibing ang Panginoon, ang relihiyong ito, ang Pharisees religion at ang mga papari at that time, lumapit po sila kay Pilate in a big reason. At sinasabi nila rito sa 63, saying, Sir, we remember that the deceiver said, sinabi nung mga Pharisees na ito at anong mga papari ng Diyos noong unang panahon na tinawag nilang si Jesus ay isang, ano po yung deceiver? Manlilin lang. While he was yet alive, after 3 days, I will rise up again. And that is the prophecy of Jesus Christ to himself. After 3 days, I will rise again. Kaya nga, bumunta sila sa dahilang ito kay Pilato dahil sinasabi ni Jesus, ang message niya noon, nagbibigay na siya ng message na after 3 days, mabubuhay muli ako. 64. Command therefore, ang sabi nila kay Pilato, command therefore that the sepulchre be made sure unto the 3rd day. 3rd day kasi ang sabi ng preacher na yan, na si Jesus, 3rd day kasi siya, sabi niya, muli siyang mabubuhay. Kaya, ang doon sa 3rd day, sabi nila kay Pilate, lest his disciples come by night, and steal him away. Kasi ang kanyang mga alagad, pupunta doon sa libingan, sa gabingaan, nanakawin niya ang kanyang bangkay, at sasabihin nila sa mga tao na siya ay muling nabuhay mula sa mga patay. Kaya yung malaking error na yan ay lalong lalala. Iyon ang kanilang panghimok kay Pilato. Kasi sa palagay nila, ang Jerusalem at ibang rehiyon ng Israel, lumagana pa ang katuruan ng Panginoong Jesus at nakapaloob doon yung siya ay mamamatay at muling mabuhay. Para sa mga relihiyong kasing ito ay hindi totoo yan. Ito'y error lamang yung kanyang sinasabi. Yun ang kanilang sinasabi. Kaya hindi na dapat pang madagdagan ito at lalong lumala yung kamalian na yan. Kaya humihiling po sila ng authority to prevent or to stop or not to fulfill that prophecy of Jesus to himself. Na dapat walang resurrection na mangyari. Kaya yung authority na hinihiling nila mula kay Pilato, ibinigay yan ni Pilate as we have read in this next verse. Command therefore, verse 6, to the sepulchre be made sure, para masigurado natin na sa 3 araw
baka nakawin yung kanyang bangkay at ideklara nila sa mga tao, say unto the people, that Jesus risen from the dead, so the last error shall be worse than the first. At ang tugon naman ni Pilato sa kanila, sapagkat authority ang gusto nilang mangyari, na lalagdaan ito ni Pilato. And Pilate said to them, meron naman kayong bangkay, mga bantay, di kayo na lang ang gumawa niyaan, hindi na ako. Pilate said unto them, you have a watch, go your way. Sige, siguraduhin nyo, gawin nyo yung inyong makakaya. Make it sure as you can. So, mayroong authority na dala ang mga ito. So they went and made the sepulchre sure. Ang kanilang ginawa, sealing the stone, setting a watch. Kasi yung stone, hindi kayang igulong ito ng isang tao lamang na napakalaking stone. Si Jesus nandun sa loob ng isang napakalaking stone na bato talaga yung kanyang libingan, napaka-espesyal. Wala pang nakalibing noon doon, siya pa lamang. Pag-aari ito ng isang mayamang tao. Ngayon, ang kanilang ginawa, sinelyuhan ito para walang makalapit, para walang makapasok. At liban dyan sa sinelyuhan ito, no trespassing, mayroong mga bantay dito para walang makalapit, to prevent the resurrection. You see? Ayan ang gusto nila eh. Pagkatapos niyan, kung inyong mababasa doon sa chapter 28, noong maaga-aga na, nung Sunday na, nag-resurrect si Jesus. Hindi napigilan ng daigdig na si Jesus ay muling nabuhay. Kahit anong gawin ng daigdig to prevent it, para hindi ito ma-fulfill ang mga prophecy doon sa Old Testament, ganun ang kanilang ginawa. Kumuha sila ng authority, nabantayan nila ito, pero kahit anong gawin ng daigdig, kung anong inumpisahan ng Diyos, talagang gagawin niya. At ito yung istorya sa 28, bumaba ang anghel, nagkaroon ng napakalakas na lindol, may anghel na naggulong doon sa napakalaking bato, dahil lalabas si Jesus na muling nabuhay sa kamatayan after 3 days. Ngayon, nung nabuhay na ang Panginoon Jesus, nakita ito ng mga bantay. Kasi nakita nila yung angel na bumaba, nayanig yung kanilang kinalalagyan, at ito, halos mamatay sila, yung mga bantay ng ito. Nakita nila yung pagbaba ng anghel, paggulong ng bato, at tiyak ko rin, kung sakasakali man na nakita nila si Jesus na lumabas, I am not sure. Pero alam nila na nabuhay ang Panginoong Jesus. Ngayon, ang kanilang ginawa, mula doon sa libingan, pumunta sila sa mga matataas na tao para ulit. Noong una, pipigilan nilang muling nabuhay ang Panginoong Hesus para mabuhay siya. Pero nangyari, nabuhay talaga siya. At nung malaman nilang nabuhay ito, pipigilan nila yung katotohanan at sasabihin nilang si Jesus ay ninakaw at hindi totoong nabuhay na maguli. 28 Verse 11. Now when they were going, yung mga bantay, nandito sa verse 11 na, no? And behold, some of the watch came into the city and showed unto the chief priests all the things that were done. O kanilang sinabi ang lahat ng katotohanang nakita nila sa mga papari. And when they were assembled with the elders, ngayon nagkaroon sila ng pagtitipon kasama ang mga matatanda sa Israel, at bumuo sila ng isang bagay para takpan yung katotohanan na ito. And when they were assembled with the elders, ang mga priests na ito had take counsel. They give large money unto the soldiers. Ganito lang gawin natin. Ang sabi ng mga relihiyon at ang mga papari, magbigay tayo ng malaking halaga sa mga bantay na yon na nakakita sa pagkabuhay ng maguli,
ng malaking pera para sabihin nilang ninakaw na lamang yung bangkay ni Jesus. And when they were assembled all together, all the elders, and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers, saying, ito na yung kanilang sinasabi sa mga sundalo, saying, sabihin ninyo na ang disipulo ng Jesus na yan pumunta sa gabi at ninakaw nila habang kayo ay natutulog. Yun ang inyong sasabihin. Bibigyan namin kayo ng proteksyon. Ang sabi ng mapapare at ng mga elders. And if this come to the governor's ears, pagka dumating ito kay Pilato, kami na ang bahala kay Pilato. Basta ipahayag nyo ito, na si Jesus ninakaw ng mga apostol nung kayo ay natutulog. At pagka nabalitaan ito ni Pilato, kami na ang bahala kay Pilato. And this come to the governor's ears, we will persuade him and secure you. Kami na ang bahala doon. At huwag kayong mag-alilangan sa inyong buhay. Secure kayo. So, kinuha ng mga sundalo ang malaking halagang pera. So they took the money and did as they were told. And the saying is commonly reported among the Jews until this day. At yung kasinungalingan na yan, mula doon sa mga sundalo na may hawak ng makalaking halaga, hanggang doon sa naisulat ang Matthew. Ang kasinungalingan ito ay napa sa mga tao na si Jesus ay hindi muling nabuhay, kundi ninakaw lamang nila ito. Until this day, ang sabi ni Matthew. At ang tansya ng mga scholars na nasulat ni Matthew, ang kanyang aklat ay 60 o 50 to 60 years after death. Kaya medyo matagal na ang pagsabog ng kamalian na si Jesus ay hindi muling nabuhay na totoo. Si Jesus ay namatay. Nag-umpisa siya noong 30 years niya. Namatay siya noong 33 niya. 3 years lamang po yung kanyang trabaho dito sa daigdig. Kaya 33, after death, umabot po ito ng 50 to 60 years, nandun pa rin yung kasinungalingan. Dahil ang Matthew, tansya ng mga scholars, ay nasulat 50 to 60 years after death. Kaya medyo matagal nang umiikot sa bansang Israel at sa palibot ng bansa ang kasinungalingang ito. Ngunit nung nabuhay ang Panginoong Hesus, ang sinabi niya sa kanyang mga alagad sa verse 18, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and earth. Go ye therefore and teach all nations, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, ako ay sa inyo hanggang doon sa dulo ng daigdig. And that is the great commission of the apostles. Ano yan, Pastor? Kailangan patutuhanan nila na siya ay muling nabuhay. Amen? Kailangan ipagtanggol nila ang Ebanghelyo. Sapagkat ang Ebanghelyo ay yung kamatayan ni Jesus at ang kanyang pagkabuhay. Kailangan maipahayag sa buong daigdig na totoong nabuhay si Jesus mula doon sa kamatayan. Kailangan maipagtanggol ang Ebanghelyo mula doon sa kasinungalingan ng mga tao. At hanggang ngayon, ang kasinungalingan ito ay nakuha ni Muhammad. Sapagkat si Muhammad ay hindi naniniwala na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Nabasahin ko po yan mamaya. Kaya sinasabi ng Panginoong Hesus, ipaglaban ang Ebanghelyo, ipagtanggol ang Ebanghelyo. Kailangan dumating ito sa lahat ng bansa. Ang message po natin, dapat ipagtanggol ang Ebanghelyo. Kailangan ipagtanggol natin ang Ebanghelyo, brethren, sapagkat mula doon, tinakpan nila ang katotohanan ito. At hanggang ngayon, mas marami ang hindi naniniwala doon sa pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesus. Bilangin mo ang Islam, ang membro nito.
This is the book of Quran. Ito ang sinasabi ng mga Muslim, ang relihiyong Islam. Ito ang aklat nila. Na sinasabi nilang ito ay galing sa Diyos. Ang tawag nila sa Diyos ay Allah. Pero dito sa Biblia o dito sa Quran na ito, nakasulat na sinasabi ni Allah na si Jesus ay hindi namatay. Kung si Allah ay siya itong Diyos na nandito, sa palagay ko hindi sasabihin ng Diyos dito na si Jesus ay hindi namatay. Dito sinasabi ni Allah na si Jesus ay hindi namatay. Samantalang dito, kung si Allah ay ang Diyos dito, sinasabi niya, bago si Jesus ay namatay, ay si Jesus ay talagang mamamatay. Kaya hindi po totoo ito. Babasahin ko po sa inyo. Kailangang ipagtanggol natin ang Ebanghelyo. Ito ang sinasabi ng Diyos ng Islam na si Jesus ay hindi namatay. Kaya ang lahat ng members ng Islam, tatawanan ka kung sasabihin mong si Jesus ay namatay. Dahil nakuha nila ang kasinungalingang ito noon pa. Dito, nabasa natin. Dito sa chapter o Surah chapter 4, I will read it to you. Baka mamaya may magiging Islam sa inyo. Ito, 157 chapter 4. Ito ang sinasabi ni Allah. And because of their saying, sapagkat sinasabi nila, we killed Messiah. Sinasabi kasi yun noon, we killed Messiah, the son of Mary, the messenger of Allah, o propeta ng Allah. But, ang sabi ni Allah, but they killed him not, nor crucified him. Tingnan nyo yung sinasabi ni Allah. Hindi namatay ito, hindi nila napatay, at hindi rin nila ito naipako sa krus. Kundi, nagbigay ako ng kamukha lamang niya, at yun ang napako. For surely, sabi niya, for surely, they killed him not. Ito yung Quran. Sinasabi ni Allah, hindi namatay si Jesus. Alam niyo kung itong sinasabi niya ay katotohanan? Napaka-imposibleng maligtas si Muhammad sapagkat ang kamatayan lamang ni Jesus, mapapatawad ang lahat ng tao. Si Muhammad ay isang makasalanan na taong katulad natin. At pagka totoo ito, si Muhammad, kung totoo ito hindi mapatawad si Muhammad. Dahil doon sa kamatayan lamang ni Jesus at sa kanyang pagkabuhay na maguli, mapapatawad ang ating kasalanan. Let me read. 1 Corinthians, thank you Lord. Tignan nyo. 15 po tayo. 17. And if Christ be not raised, pagka hindi siya muling nabuhay, siyempre, kung hindi siya talaga namatay, siyempre hindi siya mabubuhay. Pero pagka hindi siya nabuhay, your faith is in vain. Ang pananampalataya nyo, wala nang halaga pa. You are yet in your sins. Amen? Pagka si Jesus ay hindi namatay at hindi muling nabuhay, ang kasalanan nyo nandyan pa rin. Nandyan pa rin, Brother Ali? Dahil makapagtatanggal lamang ay ang kamatayan ng Panginoon at ang kanyang pagkabuhay na maguli. Kaya pagka ito ay totoo, hindi rin napatawad si Muhammad. At totoong walang kaligtasan si Muhammad at ang mga miyembro ng Islam. Amen? Naniniwala kasi sila din na may pagkabuhay na maguli. Pero pagka si Jesus ay hindi namatay at hindi siya nabuhay, wala nang pagkabuhay na maguli ng mga patay. Kaya, lahat ng mga tao na namatay, mananampalataya at hindi na muling mabubuhay. Pagka si Jesus ay hindi namatay at hindi nabuhay, wala nang mabubuhay pa.
Ngunit dahil si Jesus ay namatay, at si Jesus ay muling nabuhay, may pagkabuhay na maguli. At yun yung pag-asa natin. Amen? Pagka si Jesus ay hindi namatay at muling nabuhay, mamamatay tayo at hindi na tayo mabubuhay pa mula sa alabok. Let me read in 18. Then, they also which are fallen asleep in Christ are perished. Kaya pagka ang lahat ng mga namatay kay Kristo Jesus, hindi na rin sila, nasa panganib na sila. Hindi na sila muling mabubuhay pa. Kung totoo ang mensahe ni Muhammad. Dapat po nating ipagtanggol ito. Brethren, dapat. Dahil mas marami na yata ang napuntahan ng kasinungalingan na ito kaysa yung katotohanan na si Jesus ay muling nabuhay na maguli sa mga patay. Kailangan nating ipagtanggol, brethren. Dahil ang sinasabi ng Apostol Pablo, ang ebangheliyong ito, ang dahilan kung bakit ako tinawag. Tinawag ako, ang sabi ni Pablo, para depensahan ang gospel. Dahil bago namatay si Jesus, muling nabuhay, ang mga kampon ni Satanas, lalo na ang mga ito, ang kampon ni Satanas ay ready to cover it with lies. Kaya kailangan ipahayag natin, tumatawag ang Diyos ng mga alagad para labanan o ipagtanggol ang kasinungalingan na yan na sinasabi ng mga tao. Sabi nga ni Pablo, ang gospel kasi ay yung binabaluktot nila ang gospel. Ito ang dahilan kung bakit tinawag ako ng Panginoong Hesus. Galatia, chapter 1. And here, verse 6, chapter 1, Galatia, I marvel that you are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Namamanga talaga ako sa inyo, Galatians. Bakit nyo iniwan yung tumawag sa inyo? At kayo ay nasa doon sa another gospel. Wala namang ibang ebanghelyo kundi iisa lang. And verse 7, which is not another, but there is be some, dahil may ilang mga tao, but there be some that trouble you. Ginugulo nila kayo and would pervert the gospel of Christ. Binabaluktot yan. Yung katotohanan pinapalitan sa kasinungalingan. Pagka sinabi mo kasing gospel, si Jesus namatay at muling nabuhay. Sabi nga ni Apostol Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 15, 1 and 2, sana naman, mga taga-Corinthians, tinanggap nyo sana ang gospel na hindi doon sa walang kabuluhan. Tinanggap nyo sana ang gospel na inyong kaligtasan na mayroong kabuluhan. Hindi yung tinanggap nyo na walang kabuluhan. Ang mga mananampalataya, kailangang tanggapin natin itong na may kabuluhan. Hindi yung pagkatinanggap mo, mayamlatan. Hindi, may mga Christians kasi walang kabuluhan para sa kanila yung gospel. Pero sa ating mga mananampalataya, ito ang pinakamahalaga sa ating buhay sapagkat ito yung kaligtasan natin. Hindi lamang yung noon, yung kaligtasan natin, araw-araw dito tayo naliligtas sa mga panganib. At sa susunod na mga panahon, muli tayong mabubuhay dahil sinasabi yan ng Ebanghelyo. Huwag nating tanggapin ito na walang kabuluhan. Napakahalaga ito, brethren. Kailangan nating ipagtanggol ito sa ating buhay. Hindi lamang para sa ating mga parents, para sa ating mga anak, at para sa ating mga apo pa. And the children's. Dahil kung hindi tayo gagalaw, I don't know. Let me read in Philippians, chapter 1. Verse 7. Even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart, kayo ay nasa aking puso. Sa aking mga tanikala, and as much as both you in my bonds, and the defense
And the confirmation of the gospel, the defense, yung depensa mo sa Ebanghelyo. Tinawag ako ng Diyos to defend the gospel and to confirm it. Kailangan nating patunayan ito. Kailangan depensahan natin ito. But the other love, knowing that I am set forth to defense of the gospel. Alam nyo, kaya ako ganito, sabi ni Paul, dahil didepensahan ko ito. Kailangan depensahan ito, brethren. Nakatakip ang kasinungalingan dito. Kailangan matanggal ito. Binabaluktot ito. Kaya nga noong nagulat si Paul, dahil mayroong ebanghelyo na pumasok sa Galatians. Wala namang ibang ebanghelyo. Isa lang, yung kamatayan ni Jesus at ang kanyang pagkabuhay. Pero mayroong ng ebanghelyo pa. Saliksikin mo, hanapin mo ang relihiyong Islam. Paniwalaan mo ang kanyang propeta. Ito po, ito. At ang Quran, paniwalaan mo. Pero ang Bible, hindi ang Bible ang kaligtasan ng tao. Si Jesus na namatay. Amen? Mababasa mo ang katotohanan na dito at dito ka rin niya pababanalin. Pero ang tunay na kaligtasan natin, yung kamatayan ni Jesus at ang kanyang pagkabuhay na maguli. Pero sinasabi nila, ang kaligtasan ay ito. Ito o ito. Ipagtanggol natin ang ebanghelyo. Kumpirmahin natin ito. Sasabihin natin ang maraming mga bagay na katotohanan tungkol sa nangyari kay Jesus. Amen? Dahil pagka hindi natin ito ipagtanggol, walang pag-aalilangan, ang kaligtasan ng iba hindi mangyayari. Pati ang kaligtasan na natanggap natin, brethren, hindi na rin ito maitutuloy pa. I repeat, it is impossible to a man to receive the salvation. It is impossible also to continue the salvation that you are received already. Imposible na yan. Let me read. Romans chapter 1, verse 16. Verse 15, so as much as in me, I am ready to preach the gospel unto you that as at Rome. Ready ako. Pagpunta ko dyan sa Roma, ipipreach ko yung gospel. Bakit ready si Paul? Dahil hindi ko ito ikinahihiya ang ebanghelyo ni Kristo. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Bakit, Paul? For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Unang-una ay para sa Maudyo, and the second is for the Greek. Ano yan, Pastor? Ito lamang gospel, ang kapangyarihan ng Diyos to save people. Wala nang iba pa. There is no power in this Quran. There is no power to save people. Dito nga tao. At sino mang propeta ay wala. Sino mang tao ay walang pwedeng magligtas sa kanyang kapwa-tao. Dahil lahat ng tao ay nagkasala. Kaya walang taong pwedeng magligtas sa sangkatauhan. Si Jesus lang. Hindi si Muhammad. Amen? Pagka paniwalaan mo si Muhammad, ligtas ka. That is wrong. Si Jesus lamang. Namatay si Jesus dahil kay Muhammad. Kaya kinakailangan lamang po, brethren in Christ, fight for it. Confirm the gospel. Dahil alanganin na yung salvation ng iba. Baka alanganin pa tayo. Kaya sabi niya, this is only the power of God to save men. Wala nang binanggit pang ibang relihiyon na kailangang saliksikin mo. Walang propetang dapat kilalanin dito para maligtas ka. Only the death and the resurrection of Christ is the way of God's salvation. Amen?
Ipaglaban natin ito at kumpirmahin talaga natin ito. Pastor, oo, sasagutin ko na agad yung tanong. Lahat ng tumanggap ng kaligtasan, to those who believe Jesus Christ, His death and His resurrection, we are responsible for this great commission. Bawat Kristiyano na nakatanggap na ng kaligtasan, kakaunti man ang alam o hindi, dapat alam niya kung paano niya sabihin ang kaligtasan ng iba. Pangit na, halika sa church, makinig ka doon. Bakit? Basta umay ka? Hindi. Pagka hindi mo alam sabihin ang kaligtasan ng ibang tao, tiyak ko, hindi ka rin maliligtas. I believe. Bakit hindi mo alam sabihin ang kaligtasan ng isang tao? Bayan yun ta, nakapsuta kita, umay ko lang tayo churchen, kadwam to datang hanggang may salakan. How come na naligtas ka at hindi mo alam kung paano mo sabihin ang kaligtasan? That is a very simple way. Namatay si Jesus dahil sa atin. Panunod sa Kisiya, alam niya kung bakit namatay si Jesus. Bakit namatay si Jesus, Lo? Namatay siya dahil sa atin. At muli siyang nabuhay para sa ating kapatawaran, para maging banal din tayo. Sasagutin ka ng bata. Ganun lang, sabihin mo doon sa tao. Makasalanan ng tao, sabi ko sa aking mga apo. Kasi nasa pagitan nila ako. Makasalanan kasi tayo, anak ko. Kaya siya namatay. At nabuhay siya para maging banal tayo. Kaya lang. Di ba natin kayang gawin ito? Panutnikam. Confirm it. Sa paano, Pastor? Okay. Ipakita mo natin ano, sinukan. Tama? Tayo ang responsable dito, brethren. Wala nang iba pa. Tayo ang magtatanggol ang kaligtasan na yan. Kumpirmahin talaga natin yan. Ang gagawin po natin, para madepensahan natin ito, i-preach natin ang gospel. Kaya ang ginawa ng mga apostol, go ye therefore, and preach the gospel to all creation. Kung titigil tayo at hindi na tayo gagalaw, matatalo talaga tayo. At yung responsibilidad natin, na ipagtanggol po ito, at yung kaligtasan na maaaring tanggapin ng mga tao na natanggap natin, hindi ito mangyayari. Kailanman na hindi mangyayari. Ay ipahayag po natin ito at harapin natin ang mga akusasyon na kanilang sinasabi tungkol dito sa pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesus. Harapin natin ito. Ang sinasabi nga ni Pedro doon sa mga Hudyo, chapter 3:15, lagi kayong handa para sagutin ang kanilang mga akusasyon sa inyo. Doon sa kaligtasan na nasa inyo, na kanilang ipinupukol na para kayong gumagawa ng mga masasamang bagay, sagutin nyo yan. Alam nyo, ang tingin na lang sa atin ng mga Christians, hindi talaga totoo. Tayo. At ang sabi nila, tagtaginip lang dahil panakaisalakan tayo. Istorya lang iti tao dahil panakaisalakan tayo. Dahil hindi naman talaga si Jesus ay namatay. At ang Biblia ay tapos na. Nung namatay si Jesus, tapos na ang Biblia. Kaya kailangan maging handa tayo. Ang sinasabi ni Peter, chapter 3:15, patungkol dito. But sanctify the Lord God in your heart and be ready always to give an answer. Be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear, having a good conscience, whereas they speak evil of you as an evildoer, they may be ashamed that falsely accuse your good conversation of Christ. Yung pamumuhay nyo kini Kristo, inaakusan kayong parang gumagawa ng masama. Maging handa lamang kayo na sagutin ang mga akusasyon na yan. I am ready to answer them any moment. Ready ako. Kailangan ready tayo sa lahat ng panahon. Sabihin na the way of the salvation and then fight for it.
Depensahan mo ito. Pagkatapos nan, ay, anong tawag? Yung pagkatapos ng depensa ay, yung, anong tawag dito? Yung, meron akong, sasalakay din tayo. Dahil pagka hindi tayo sasalakay, o hindi tayo makakapuntos, hindi pwedeng depensa ka lang. Sasalakay ka rin dahil puntos mo yan. Dahil pag nagde-depensa ka lang, matatamaan ka, meron at merong tatama. Ano mo yung depensa? Ganito, Pag bitaw na, yan, tama? Yun yung defense. Makakapuntos ka ba kung hindi ka sasalakay? Sasalakay tayo. Sa mga akusasyon na yan, ready tayo dyan. Ang gagawin lang po natin, brethren, tapos na po ako. Thank you for coming. Thank you for joining me this Good Sunday. Ang dapat pong gawin natin, dapat meron kayong pakialam. Yan, dami kasi mga Kristiyanong mapakialam, pero sa bagay na ito, hindi siya nakikialam. Meron tayong pakialam sa bagay na ito. Amen? Minsan nga, after 3 days at si Jesus ay nagpapakita na sa mga apostol, meron dalawang mananampalataya na papunta doon sa siyudad ng Imos. Tignan nyo ito. Nung naglalakad sila, naririnig ng Panginoon ang kanilang pag-uusap. Lumapit ang Panginoon. Galing sila sa Jerusalem. Sabi, ano bang pinag-uusapan nyo? Ang tanong ng Panginoong Hesus. Pero alam niya, after resurrection. Pero hindi nila nakikilala. O di naging 3 na sila. Anong pinag-uusapan nyo? Si kansalang mo tihang makaamu data nga pasama nga. Bakit estranghero ka ba? Bakit hindi mo ba alam ang bagay na ito? Ang gusto nila kasi, sila merong alam doon. Itong nagtatanong, wala siyang malay. Ikaw lang yata ang hindi nakakaalam niya na. Ay, hindi nila alam. Si Jesus, ito. Ang gusto ng mga apostol, dapat meron ka ding pakialam dito. Ikaw lang hindi nakakaalam ng nangyayari dito sa Jerusalem. At ang gusto nila, dapat meron ka ding alam. Dapat may pakialam ka rin sa nangyayari na yan. Napakarami mga Christians lang kung talagang tawagin. Pero pagka tinignan mo ang kanyang buhay, wala talaga siyang pakialam. Ang mapakialam mo yan, ang galing pagka sa pakikialam. Babasahin ko po sa inyo, para naman mabuhayan tayo. Luke 24. Look at this book. Look this one. Verse 18 ng Luke. And verse 18, and the one of them whose name was Cleopas, answering to Jesus, said unto him, art thou only a stranger in Jerusalem, and hast not known things? Wala ka bang nalalaman tungkol sa mga bagay na nangyari hanggang sa mga araw na ito? And has not known the things which are come to pass there in these days? Dapat naman meron tayong concern naman tayo, brethren, sa pangyayari na yan. Amen? Dapat, yan ang gawin natin. Kasama, dahil sabi nga nung inuusig na si Paul tungkol doon sa preaching niya na si Jesus ay muling nabuhay, may pagkabuhay na maguli ang mga patay, dahil kung hindi nabuhay si Jesus, tiyak walang mabubuhay dun sa mga namatay. Ang sabi niya, yung kanyang challenge kay Agrippa, na hari at sa gobyerno ng si Festus, alam po ninyo hari, 26 yan, verse 26 ng Gawa, alam niyo o hari, ang pangyayaring ito ay hindi nangyari sa sulok lamang. Nangyari ito ng hayagan. Yung kamatayan ni Jesus at yung kanyang pagkabuhay ay hindi nangyari sa isang sulok lang. Nangyari ito sa pangkalahatan at alam ito ng marami. 26, verse 26. These things be done not in only a corner. Hindi ito sa sulok lang, kundi hayagang nangyari ang kanyang kamatayan at ang kanyang pagkabuhay na maguli. Ito ang gawin natin. Sayang yung ikaw na ganyan lang. Sayang yung tayo na ganyan lang. We must fight
The good fight of faith. Iningatan ni Pablo yung faith. Tama ba yung sinasabi niya? Saan? 2 Corinthians ba ito? 2 Timothy chapter 4? Sabi niya, iningatan ko yung faith na ito. Nakipagbaka ako ng mabuti. Nakipagbaka ako sa pananampalataya. Iningatan ko. Finish na ako. Ganon din naman po sana tayo. Kailangan meron tayong pagkamalay. Ipaglaban natin ito. Gawin natin ang ating makakaya. Sinasabi nga ni Paul yung pagtatanggol ko sa Ebanghelyo, meron akong kasama rito. Isa ito ay ang kanyang lingkod. Let me read. Philippians chapter 2. Dito nga ako magtatanong. Magandang tanong ito. Chapter 2 verse 22. And but you know the proof of him. Alam niyo kung sino siya? Katulad ng anak doon sa ama. At tignan niyo mabuti katulad ng anak doon sa ama. Hindi baliktad dito. Katulad ng ama doon sa anak. Hindi ganon. Katulad ng anak doon sa ama. As a son with the father, he had served with me in the gospel. Meron siyang kasama. May nagsisilbi sa kanya para sa Ebanghelyo. Katulad ng anak doon sa ama. Tumutulong yung anak doon sa ama, right? At itong sinasabi niyang taong ito, nagsisilbi siya sa akin dahil sa Ebanghelyo. Brethren, ito ang tanong ko. Kasama ba kita? Katulong ba kita sa Ebanghelyo? O ikaw yung nag-akusar sa akin lagi-lagi, kita nagtagmalmalawin, siputan mga magmagnaak. Hindi kita kasama sa Ebanghelyo pagka ganyan. Sinisira mo yung Ebanghelyo na nasa akin. Si Paul, mayroong kasama niya sa pagiging isang nagpapahayag ng katotohanan sa Ebanghelyo. He had served me with me in the gospel. Kaya po, brethren, samahan ninyo ako para ipagtanggol ito. Amen? Samahan ninyo ako. Last night, nung tinitignan ko yung project ninyo, lumabas ako sa gabi. At doon, pinagmamasdan ko yung inyong itinayo. Umiiyak nga ako habang tinitignan ko siya. Kumpleto na kasi, di ba? Yung ulo na lang. Narigat niyo sabad yung ulo na. Baka umuulo na. Umiiyak ako, brethren. Umiiyak ako sa Diyos. Sabi ko, kailan lang na hinihiling ko ito, na magkaroon ako nito. Hindi ginawa ng Diyos na mahaba. Dahil hindi ko naman hiniling ito sa inyo. Kailanman na hindi ko ito hiniling. Kundi, nakikita nyo, umuupa ako ng lugar na mabuti para dyan. Meron naman akong ipon noon. Sinabi ko kay Brother Junjon na i-renovate lang yun dahil pagigana ni Micah. Pero wala Dahil ibinili ko ulit ito ng camera para hindi nangyari para malinaw-linaw naman yung aking mukha doon. Kaya yung bagay na yun, hindi natuloy. Kaya nung natuloy na at inilagay na ng Diyos sa inyong puso ito, ay labis yung aking saya at sinasabi ko sa Diyos, dito sa lugar na ito, manggagaling yung building na yan, manggagaling dito yung tamang katuroan mo lalabas sa bawat bansa. Dito kay pagtatanggol ang iyong Ebanghelyo sa mga sinungaling ng mga leaders na ito. Dito ko ito gagawin. Kung loobin nga ng Diyos, ijayak tumuting ang maimansayag. O dahil magtatagal yun. Kaya medyo tibay-tibayin nyo pa. Oo. No, palubos na ako kung nagtituyak mo't niya maimansayag. Oo. Ngumuno na kayo.
Nga muna kayo, sino pa magdungaw kanya mga eh. So kung nagiging abuloy yun, tapos ibibiyagag pa, Diyo. Wen, abuloy ko, pastor, kung naman ta na makita pa, mabilang ko pa eh. Di ba, Sister Marisa? Sakit ulit, agabuloy na tayo, kundi. May kung biniling ko isudan, bibilinin kayo. Lumamatayak to. Hanyong ipagpag na. Ipaspas 60 titarayo tapno mabiit. Ang adyo kung kunayo. Agtsatsa kayo upay. Luma na yan. Ibiyahe yung napaspas. Awantay da dyan nga daan nga tulagan. Bilbilinin kay amin. Dumting ti panahon ang kaito agsa-usao dyan nga ni pastor, nagsingpet kung kunay, tayo ibagan. Kumangugin. Di ba, Brother Alec? Inted ni pastor, jibiyag na kanyami, tinalikudan na amin, kung kunayon to ang kumangugin, sinupurtaran ni, kung kunayon to, thank you yung recording studio na yan. Malaki ang ambag ninyo dyan para itulak natin ang katotohanan na yan, brethren. Kaya iti dapat nga aramidin tayo. Agsaludsud kayo, niya ti maitulong yun. Niya ti kasapulan dato yung ebanghelyo. Kung maalala nyo yung message natin, the needs of the pastors or the preachers is also the needs of the Gospels. So ituloy-tuloy lang po natin. Yung mga support na yan, dapat may malay tayo. Agsaludsud kayo, niya ti kasapulan. Ang adayjay, umasidad, bakang tukit ni contribution man. Yung gospel, kailangan niya yung support natin. Amen? Help me, brethren. Help me. Para yung salvation natin, ma-maintain natin dito. Huwag silang lagi yung inaatake nila tayo, aatake rin tayo. Na kahit katumbas yung buhay natin, gagawin natin. Ginawa ito ni Jesus. Hindi niya tayo i-denied sa harap ng mga tao. Gawin din natin ito. Amen? Usarin nyo tapigsayo, usarin nyo da inyo, usarin nyo di financialyo. Kitain nyo da recording artist. Studio. Ijay yung ipakitan da support tayo. Ano, sir? Sabihin nyo lang kay, sino ba ang idagiting leaders tayo? Benz. Sir. Asi ganyo niya timabalin nyo ng ikabil. Pagtanggol po natin ang gospel. Amen? Support the gospel. Let us pray. Loobin mo po, O Diyos, ang mga salitang ito ay buhay sa aming puso. Kami po ay magpatuloy sa bunga ng iyong kamatayan. Dakin ng Diyos. Naligtas po kami sa Ebanghelyo. At magpapatuloy ang aming kaligtasan sa magitan ng iyong salita at sa aming pong pagsunod. Loobin mo po na marami pa kaming mga taon. Yung malakas po kami at malusog, may pag-asa po kami at mayroon pong kagalakang pagsilbihan ka. Upang ang pananagutang ito ay makapag-ambag po kami sa aming henerasyon. Salamat po, dakilang Diyos, sa napakadakilang pribilehyo ito na ibigay po sa amin. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus, Amen.